open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Oh, into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. So our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. No one like you in the world, no. Into the darkness you shine, out of the ashes. Isang magandang umaga po sa bawat isa and welcome po sa ating second service. Before we start po, can we form a small group and let's pray for this service. God bless you all.
Hallelujah and praise the Lord for this beautiful day. Mari po tayong tumayo. Can I request everyone to stand up? Ayan, welcome po sa ating second service. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon sa araw na ito? Yung mas mataas, mas malakas para sa ating Diyos na buhay. Ayan. Isang magandang araw po muli sa bawat isa. And before we start po, can we just smile po to the person next to us po? Ayan. Batiin po natin isang magandang umaga. Ayan. Pwede mo din sabihin, God bless you, kapatid. Ayan. Praise the Lord. Sino po dito ngayong umaga nagpapasalamat sa Panginoon? Amen? Amen. Itaas ang kamay. Sino po dito nagagalak sa presensya ng Panginoon? Amen? Amen and amen. Alam ko po, it's been from Monday to Saturday. May kanya-kanya tayong endeavors, may family tayong inasikaso, may school, may work. But today, this is the Lord's Day po, no? Bigyan po natin ng Panginoon ng papuri, bigyan po natin ng Panginoon ng pasasalamat, di ba? Ibigay po natin yung buong puso natin sa pagpupuri sa Panginoon. With that po, let's just feel the presence of the Lord. Let's close our eyes, let us bow down our heads, and let us pray. Heavenly Father, oh God, Lord, indeed, Lord, You are the God, Panginoon, who is alive forevermore, Panginoon, oh God. Lord, You are the God of holiness. You are the God of justice, Panginoon. You are the God of grace and mercy, Panginoon. You are the God of love, oh God. Lord, You are our Savior, Panginoon. You are our Lord. Lord, matibay ka naming sandigan, Lord, kahit anumang panahon yan, oh God. Kaya, Lord, allow every heart right now, Lord, just to praise You, Panginoon, just to adore You, Panginoon, just to lift up and magnify Your holy name, Panginoon. And Lord, today we stand as one and individually, Panginoon, na nagpapakumbaba, Lord, sa harapan ninyo, Panginoon. Lord, we fall short of Your glorious standard, Panginoon. But Lord, nandito po kami, nagpapakumbaba, Panginoon, nagpapalinis, Panginoon, oh God, nagpapasiyasat ng puso, Panginoon. Nais po namin maging katanggap-tanggap ang papuri namin sa inyo, Panginoon. And Lord, today, Panginoon, kagaya po na nabanggit namin kanina, oh God, na Lord, this is the Lord's Day, oh God. Whatever comes our way, Panginoon, this is the day that You have made, Panginoon. We will rejoice, we will worship, Panginoon, oh God. We will honor You, Panginoon, in our midst, oh God. Kaya Lord, today, we welcome You, our King of Glory, oh God. And Lord, kung ano man ang aming pwedeng daladalahin, Panginoon, Lord, we just surrender it at the foot of the cross, knowing that You are in control, Panginoon, knowing that You are sovereign, oh God. And Lord, ang gagawin lang namin ngayong umagang to, Panginoon, ay bigyan ka ng papuri. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray, and everybody shout, Amen and amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa araw na ito. Let us worship the Lord with gladness and thanksgiving. Hallelujah. Let's welcome the Lord, our King of Glory. Let's prepare a highway of praise to the Lord. Great is the Lord God Almighty. Great is the Lord on high.
ang Panginoon. We sing, Glory to the risen King. Glory to the Son. Glorious God. We sing glory, praises, and honor. Glory to the risen
walang humpay na papuri sa iyo, Panginoon, ang aming itataas. Lord, maraming salamat po, Panginoon, oh God. Kasi Lord, Ikaw ang aming personal Savior, Panginoon, oh God. That as long as we confess our sins to you, Panginoon, that we believe that Jesus died and rose from the dead again, meron kaming eternal life in you if we will make you our Lord and Savior. Kaya naman, Panginoon, tunay nga, oh God, that your plan for us, Panginoon, oh God, is to give us life and a future, Panginoon. Kaya Lord, today wala kami dapat ipag-alala, Panginoon. Maaring marami kaming dalangin, oh God. But Lord, I pray that place in everyone's heart, Panginoon, that more than the desires of our heart, Panginoon, Ikaw lang ang i-desire namin, Panginoon, higit sa lahat. It says in the Word of God in Philippians chapter 3, what is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For whose sake I have lost all things. I consider them garbage that I may gain Christ. Kaya today, church, as we worship the Lord, Panginoon, hayaan niyo po na ito ang puso ko sa inyo, God. Inaalay ko po, Panginoon, oh God. Ito ang papuri ko sa inyo, Panginoon, oh God. Malugod ka, Panginoon, sa puso na to, Panginoon. At hayaan niyo po na ikaw lang maging tibok ng puso namin, Panginoon. Hallelujah. You gave it all for me.
is to be with you. The one thing I ask is to be with you, Lord. The one thing I ask is to be with you. The one thing I ask is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry, my one desire.
our God alone. From before time began. When we sing, you are on your throne. You are God. You are God alone. With all our hearts we declare. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Yes, O Lord, from eternity to eternity, O God, you are God alone. You are seated on the throne, O God, and you deserve all the adoration. You deserve all the praise. You deserve all the thanksgiving, O God. Hallelujah, hallelujah, Panginoon. Indeed, Lord, ano man ang lakaran, ano man ang tayuan namin, Panginoon, magbago man ang panahon, O God, it does not change the fact that you are God alone, Panginoon. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords, Panginoon, O God. You are the Savior of the world, Panginoon. And Lord, indeed, you are our living hope, O God. Kaya Lord, patuloy ka namin sinasamba, patuloy ka namin pinupuri, Panginoon, O God. Patuloy ka namin tinatanghal, Panginoon, sa lahat ng bagay, O God. Kaya Lord, today as we listen to your word, Panginoon, may your word teach us, may your word rebuke us, Panginoon, O God. May your word, Panginoon, O God, lead us to the path of righteousness, Panginoon, as it always does, Panginoon. Kaya Lord, today we come, Panginoon, as one church, Panginoon, O God. Nagpapakumbaba sa inyo, Panginoon. And Lord, we are ready to receive your new favor, Panginoon, O God, your new blessing, Panginoon, O God. And Lord, we trust in you and we trust in your word, O God. Maraming salamat, Panginoon. Binibigyan ka namin ng papuri, Panginoon, O God, ng parangal, O God. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray, and everybody say, Amen and Amen. Minsan papalakpakan po natin ang Panginoon sa araw na ito. A blessed morning po sa bawat isa, and we may all be seated. God bless you all. Good morning sa ating lahat. And ready na po ba kayo sa ating pinaka-exciting part this summer? Okay, pwede po bang makita natin ang mga kamay ng mga parents natin dyan? Ayun, may mga parents, okay? Ayan. So, ngayon po kasing summer, meron po tayong event sa Children's Po, which is our DVBS 2026 with the theme, Hike, Climb New Heights with God. And dito po sa event na to, marami pong may experience yung mga kids na fun activities and they can make friends as well with other kids and as well as syempre the most important, Bible lessons po. And guess what, Teacher Rain? Very affordable po ang ating registration. So for only 50 pesos, at kasali na dyan yung snacks, materials, certificates, and ribbons. So sulit na sulit, Teacher Rain, di ba? Yes, Teacher Lynn. And yung registration
registration fee po is yun nga po, 50 pesos lang. And we are also looking for volunteers po. So, pwede po kayo mag-register at the booth po sa ating lobby later. Kung may mga questions po kayo, pwede nyo pong itanong doon sa mga teachers na available. And meron din pong available na DVBS t-shirt doon. Nandun na po indicated yung prices as well as the sizes available po para sa inyong mga kids po. Ayan, so mga parents, ano pang hinihintay nyo? I-enroll nyo na yung mga kids nyo for this coming DVBS. Ayan, so see you there po and thank you po and God Thank you bless po, us. God bless. Check. Yan, praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. Ayan. Before po ako magsimula, pakibati naman yung katabi mo na magandang umaga kapatid. At magpakilala po ako sa mga hindi nakakilala sa akin. Ako po si Brother Jordan Jimenez. At kagalakan ko po na gamitin ng Panginoon upang ipahatid sa inyo ang magandang balita ngayong umagang to. Excited po ba ang lahat? Amen. Maging sa online po, magandang umaga po sa inyo. At tatanong ko lang po bago tayo magsimula, tanungin ko po, sino po yung mga newcomers o ngayon lang nakapunta dito sa Church of God Imus? Taas po ang kamay. Yun, welcome sister, magandang umaga po sa iyo. At welcome po sa Church of God Imus. Mamaya po, pag after natin ng service, lapitan po kayo ng mga kapatiran dyan para ipag-pray po at kunin lang konting info nyo po. Yan, praise God po, no? Ako po actually excited ako ngayong umagang to. Sobrang minsan excited ko. Pagsakay pa lang ng motor, nagmamadali para makapunta ng church o sa trabaho. Alam niyo po, meron akong alarm, sabihin natin, meron mga May ang Panginoon po ay gumagamit ng instrumento tulad ng asawa ko, yung partner ko. Sasabihin ni Sister Wati, Daddy, yung motor mo, yung stand ng motor. Alam niyo po, nagpapasalamat ako kay Lord. Dahil nga, if ever na nakatakbo ko, naka-stand, pwede po ako maka-aksidente, no? Tama po, no? Kaya salamat po sa mga nanay na nagpapaalala sa mga katatayan. Sige po, sa mga katatayan, magpasalamat ka sa kananayan naman dyan. Yan. Totoo po yun. Minsan po, akala natin, paulit-ulit yung sinasabi nila, pero yung pala ginagamit ni Lord para abisuhan tayo, paalalahanan. Minsan nga po, no, sa kali po, sa mga nagmumotor, sino po ng mga nagmumotor dito? Taas ang kamay. Yan. Sino po nahuli na dahil hindi suot ng helmet? Taas ang kamay. Yo, marami po, no? Sa mga nagkokotse naman po, na gumagamit ng sedan o four wheels, sino po mga driver dito? Taas ang kamay. Yan, marami din po, no? Sino po nahuli na walang seatbelt? Yan. Alam niyo po, yung mga traffic sign o road sign ay napaka-importante sa atin bilang mga driver. Dahil nga po, kaya nilalagay nila dyan upang maingatan po tayo. Tama po, no? Ito po may papakita ko sa inyo. Bawal pumarada o no parking. Pero po, sino guilty dito? Minsan bibili lang sa convenience store, pero magpapark pa sa kalye. Alam niyo po ba, kaya pinagbawal po yan, nagdudulot po ng traffic.
at marami pong naiistorbo. Miski yung mga nakapark po dyan, minsan po, nakita nyo po, no, sa kantong-kanto lang yan, no? May curbing, no? Yung mga palabas na motor, kalimitan po na aksidente. Dahil nga po kung may blocking pong truck na kasunod nila at lumiko po sila, pwede po tendency po nung pwede maaksidente, kapahamakan. Tama po ba? Mga kapatid, ano po yung tinuturo pa sa atin dito sa pangalawa? Wrong way, do not enter. Minsan po, sige nga, tuloy tayo. Nagmamadali naman ako eh. Minsan hindi natin binabasa po yung mga signage o traffic sign. Kaya po nadudulot sa ating kapahamakan. Tama po ba? Kaya po nilagay ng City of Government para tayo po ay maging safe din po sa kalsada. Kaya mapalad po tayo. Ay dito po, sino po guilty dito? Lang po, sumobra. Yan, bawal tumawid. Nakakamatay. Tagalog na Tagalog po. Yan po, unang nakita ko po yan sa Baklaran. Pero ako po, tawid na tawid sa gitna dahil nga nagmamadali ako, dahil nga gusto ko makasakay agad ng van or bus patungo sa Cavite. Ako po, yung nakita ko yan, bakit kaya nakakamatay? Unang expression ko. Yung pala, marami na pala na aksidente doon. Kaya pala naglagay ng footbridge or tawag dito, daanan sa taas upang tayo po ay maging safe. Tama po ba? Yan pong mga pinakita ko ngayon, mga kapatid, yung mga traffic sign, ang mga sign na ito ay hindi para limitahan tayo, kundi para iligtas tayo sa mga panganib. Amen? Tayo po isang ayon dyan. Maganda po yung hangarin. Kaso lang po, bakit ang dami pa rin tumatawid, no? Ang dami pa rin matitigas ang ulo na nakalagay na bawal tumawid, nakakamatay. Kaya ang dami po napapahamak sa atin sa mundong ito. Ganito rin po ang paalala sa atin ng Panginoon Jesucristo. Ito po yung babasahin natin sa Matthew chapter 7, verse 13 to 14. May 2 pintuan, 2 daan, at 2 patutunguhan. Pero iisa lang po ang ating dadaan. Kundi po, one way Jesus. Bakit one way Jesus? Dahil siya yung nakakaalam ng daan natin. Tulad ng mga traffic sign, ganun din po siya. Sa Bible po, pinakita niya kung ano yung dapat nating daanan. Sa Bible po, pinapaunawa sa atin, kung diyan ka dadaan sa maluwag na daanan, patungong kapahamakan. Pag dito ka dumaan sa makitid na daanan, patungo sa buhay o buhay na walang hanggan. Basahin po natin sa Matthew chapter 7, verse 13 to 14. Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. Napakaliwanag po, no? Pag doon po tayo dumaan sa broad road, patungo po sa kapahamakan. And many enter through it. Napakarami po daw dumaraan doon. And verse 14, Verse 14 po. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Kakaunti naman po dumadaan dito sa makitid na daanan. Sige po, para mas maunawaan natin, mabuksan natin yung puso natin, hayaan niyo po manalangin tayo sa Panginoon. Iniibitahan ko po ang bawat isa na manalangin po sa Lord. Lord, salamat po sa umagang to. Hayaan niyo, Panginoon, na ikaw po ang manguna sa buhay ng bawat isa sa amin. Hayaan niyo, Panginoon, na ikaw po ang marinig sa aking mga tinig, Panginoon. Ikaw ang mapapurihan, masamba, Panginoon. At sa bawat lalabas sa aking mga tinig, Panginoon, maging pagpapala sa mga taon narito, Panginoon. Kaya Lord, buksan po ang puso't isipan ng bawat isa na hayaan niyo, Panginoon, na maunawaan namin ang pinapadala mong mensahe. Ito po'y dinadalangin namin, Panginoon, sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Yan. Sige, palakpakan natin si Lord po, no? Salamat po sa Panginoon dahil nga sa umagang to, panay pagpapaalala para sa atin lahat. Napakalaking pagpapala sa buhay ng isang tao, ang pagpapaalala ng Diyos. Ito po ay kasama sa Sermon of the Mount, na kasama po sa tinuro ng Panginoon sa mga alagad at sa mga taon naroon. Ito yung pinakamahaba niyang sharing po sa lahat ng tao. Sa chapter 5, ito po yung character of a true follower of God.
kung paano po tayo magkaroon ng magandang karakter, maging humble, may pure heart, at maging liwanag sa mundong ito. At maging asin. Chapter 6, right motives in serving God. Ito po, tinuruan tayong manalangin, magbigay, at magkaroon ng pagtitiwala sa Diyos. At dito po niya tinuturo na unahin mo mapabilang sa kaharian ng Diyos. Amin po ba? Chapter 7, dito po tayo, pag-uusapan natin decision and obedience. Ito po yung tinuturo ng Panginoon Kristo sa choose the narrow way. Tinuturo niya na, tinasabi sa atin lahat na ito po yung piliin natin. Sa Matthew chapter 7 verse 13 to 14, itinuturo ng ating Panginoon Kristo na may dalawang daan sa ating buhay. Ito po yung broad way. This is the path many people choose because it's easy. Kumbaga, ito ang daan ng maraming tao dahil madali. Ako po mga kapatid, short testimony lang. Ang mga naging example sa buhay ko, living in sin, kasama po ako dyan. Namuhay po ako na puno ng kasalanan nang wala pa ako dito sa Church of Gadimus. O wala pa po ako kay Lord Jesus. Love of money, yan po, wala akong ibang ginawa. Magtrabaho, wala nang oras kay Lord. Following the ways of the world. Yan po, alam niyo po, kasusunod ko sa mundo, dito sa mundong ito, ako po ay naligaw. Short testimony lang po para sa hindi nakakakilala sa akin. Sa pagkaligaw ko pong yun, ako'y litong-lito sa mga kasalanang ginawa ko, sa hindi ko pagsunod sa ating Diyos. Alam niyo po, nangyari sa akin, nakulong po ako ng 3 years and 6 months sa loob ng kulungan. Pero nagpapasalamat po ako sa Diyos. Alam niyo bakit? Sa loob ng kulungan, doon ko po siya natagpuan. Sa loob ng kulungan, doon po ako naging masunurin po sa Kanya. Alam niyo po bakit? Tanongin niyo, bakit? Kasi sa kulungan, bawal maging pasaway. May takal doon. Alam niyo yung pasaway o takal? Yun po yung pag ikaw naging pasaway, walang kakausap sa iyo. Tatalikod ka lang sa isang pader, maghapon. Minsan, hindi lang isang araw, isang linggo. Yan po yung mga parusa sa loob ng kulungan sa BGMP. Pero, hindi po gulpihan. Ang kagandahan po doon, dinidisiplina tayo, pinapaunawa na ang kahalagahan ng isang buhay ng isang tao dapat pagpahalagahan. Amin po ba? Yun po yung ginamit ng Diyos para sa pagbabago ko. At alam niyo po, pinakamahirap doon, yung puso mo. Yung puso na naghahanap ng pamilya, na malayo sa piling mo. Yun po yung masakit sa akin doon. Pero alam niyo, unang pinalaya sa buhay ko, hindi po sa rehas na bakal eh. Pinalaya niya po ako, dito punong-puno ng nakakulong sa puso ko, punong-puno ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Iba-iba na po yung nabasa po natin, pamumuhay sa kasalanan, pagmamahal sa pera, o pagsunod sa mundong ito. Yun po yung nandito po. Yan po yung unang pinalaya sa akin ng Panginoon. Dahil ang tunay na rehas o tunay na kulungan ay hindi sa rehas na bakal. Ang tunay na kulungan ay nasa puso ng tao. Amin po ba? Dahil nasa puso ng tao, akala ko, miski nasa church ka na, punong-puno ka naman kasalanan sa Lord. Gumagawa ka na mabuti sa ibang tao, pero punong-puno ka naman ng bit-bit ng kasalanan. Yun po yung tunay na kasalanan. Na sa labas ng mundong ito, ang kasalanan. Sa rehas na bakal, mababago ka pa. Pero dito sa mundo, malaya sa mundong ito. Kaya marami pong naliligaw dito sa Broadway. Having religion without truly following Christ. Nandun ka nga sa church, pero hindi ka naman nasunod kay Lord. Amin po ba? Ang dulo po nito ay kapahamakan. Yan po yung tinuturo sa atin ng ating Panginoon Kristo. Move forward po tayo. Narrow way. Narrow way, this is the path of the true followers of Christ. Alam niyo po yung sumunod na po ako sa ating Panginoon Kristo. Sobrang nagpapasalamat po ako sa Kanya. Dahil po, yung sumunod na po ako sa Panginoon Kristo, alam niyo po ang binigay sa akin bagong pamilya.
Kayo po yun. First Sunday po, yung nakalaya ako, hinanap ko po yung Church of God Imus. Nagbisikleta po ako papunta rito, kasama ang pamilya ko. Nag-commute po sila. Nagpapasalamat po ako dahil natagpuan ko to. Kung hindi ko po natagpuan to, baka siguro po, andoon pa rin ako paggala-gala sa mundo ng puno ng kasalanan. Pero nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil nga dinala ako dito. Kayo po yung naging pamilya ko ngayon. At hindi lang po ako nabago, buong pamilya ko, mga anak ko, nasa paligid ko, nabago rin po. Dahil nga po yung natanggap ko si Kristo, sila po tinanggap din si Kristo. Amin po ba? Kasi sige po, palakpan natin si Lord po, no? Ang tunay na pagbabago ay pag tinanggap mo ng buong buo si Kristo. Kaya nga, mga kapatid, huwag nating hayaan na manatili tayo sa kasalanan. Iwasan po natin yung kasalanan. At maging tapat po tayo sa Diyos. Living and honestly po sa Panginoon. At manalangin po tayo at maglingkod sa Diyos. Yung panalangin po, mga kapatid, tandaan nyo po, ang turo rin sa akin, hindi lang basta hingi. Ang panalangin po, dapat po, may lambing sa Diyos. Na lagi, Lord, salamat po, dahil ngayong umagang to, nagising po ako. Salamat, Lord, dahil nga may pinaparating ka sa aking mensahe na dapat namin malaman lahat. Kanina pong madaling araw, sabi ko, alauna agad, Lord, gising agad ako. Pero nagpapasalamat ako dahil may pinaparating si Lord para iparating din sa ating lahat. Yung mensaheng yon ay ikabubuti ng ating lahat. Amin po ba? Pero ang dulo ng narrow way, ito po ay buhay na walang hanggan. Yan po yung pinapaalala sa atin. Kaya nga po mga kapatid, the broad way is following the word. But the narrow way is following Christ. Kaya point number 1, the challenge of decision. Ito po yung the two gates, dalawang pintuan na inalok sa atin. Saan ba tayo? Sa maluwag na daanan. Pero ang napakalinaw po sinasabi ng ating Panginoon Kristo dito. Sabi sa verse 13, enter through the narrow gate. Pumasok kayo sa makipot na pintuan. Yan po yung inalok sa ating lahat. Pero tanong po, bakit yung iba hindi makapasok? Dahil nga po, not everyone is willing to enter the narrow gate. Bakit po? Because there are things they do not want to let go. Dahil may mga bagay na ayaw nilang bitawan. Yun po yung mahirap sa atin eh. Opo, madali naman natin tawagin si Lord Jesus. Gusto po natin, madali sa salita po. Pero ang tinitingnan lagi natin yan, Jesus is my Savior. Pero yung Lord, yung magbibigay ng Savior po, hindi tayo doon nakapokus eh. Kaya po, slide po. Sometimes we know what is right, but we struggle to choose it, no? Ngunit nahihirapan tayong pumili po kung miski alam na natin tama eh. Yan po, itong pag-aaralan natin, hayaan po natin, bitbitin natin sa pag-uwi natin. Tulad sa Bible po, may isang lalaking lumapit sa ating Panginoon Kristo upang magtanong po tungkol sa buhay na walang hanggan. Ngunit, nang dumating ang sandaling iyon sa pagdidesisyon, hindi po siya pumasok. Hindi siya nakapasok sa pintuan ni Jesus. Ito po yung kwento ng the rich young ruler. Mababasa po natin sa Matthew chapter 19, verse 16 to 23. Sa verse 16 po, dito po, may mayamang binata po lumapit sa ating Panginoon Kristo at sinabi niya, Guro, ano po ba ang mabuting kung gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Napakagandang tanong po, no? Minsan po ba tayo natanong natin sa ating Panginoon yan? Pero sumagot po ang Panginoon Kristo, bakit itinatanong mo sa akin kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti at walang iba kundi ang Diyos. Kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, ang sabi niya po, sundin mo ang mga utos niya. Ano po yung mga kailangang utos na sundin ng rich young ruler? Huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang magsinungaling. Igalang mo ang mga magulang mo at ibigin mo yung kapwa tulad ng pag-ibig mo sa sarili mo. Sumagot ang binata po, yung mayamang binata, no? Sinabi ng lalaki,
Mula pagkabata ko po, sinusunod ko na po ang lahat ng iyan. Imagine nyo, mula pagkabata, sinusunod po. Wow, good yung heart niya, no? Pero may isang tanong po siya sa ating Panginoon Kristo. Pakinggan nyo, church. Ano po ang kulang sa akin? Napakagandang tanong yun, no? Kapatid, ikaw ba natanong mo sa ating Panginoon yan? Ano pa ba yung kulang? Ano pa ba yung kulang natin? Pero ito, sa verse 21 to 22, ang hamon na sagot ng ating Panginoon Kristo, sinabi ni Jesus na ipagbili mo lahat ng iyong ari-arian at ibigay mo sa mahihirap. Ulitin ko po, no? Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ibigay sa mahihirap. Lahat po, no? At magkaroon ka ng kayamanan sa langit at sumunod ka sa akin. Grabe yung challenge, no? Sumagot po ba yung rich young ruler, yung mayaman na binata? Hindi po. Alam niyo po, naging reaction niya. Umalis ang binata na malungkot dahil napakayaman niya. Ang pag-alis niya po ay sumisimbolo na pinili niya yung kayamanan kasi sa alok ng ating Panginoon Kristo. Mga kapatid, pakinggan niyo po. Church, listen. Ang unang tinanong niya sa verse 16, Guro, ano po mabuti para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang tinatanong niya po dito, yung eternal life. Tama po, no? Pero ang tanong ko po sa inyo, ang mga kayamanan ba natin ngayon dito sa mundong ito, ay madadala natin doon sa kaharian ng Diyos? Magandang sagot po yan, hindi. Kaya mapalad po tayong lahat ngayon. Dahil nga alam natin yung magiging sagot natin kung tayo aalokin ng Panginoon Kristo. Pero siya umalis ng malungkot. Mga kapatid, sa pag-alis niya, tinanggihan niya po ang Panginoon Kristo. Pero ano yung inalok po sa kanya? Ipagbili mo ang mga yung ari-arian, ipamahagi sa mahirap, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Amin po ba? Ano yung ibig sabihin ng kayamanan sa langit? Ito yung buhay na walang hanggan. Ito yung kasama mo ang Diyos sa buhay mo. Amin po ba? Dahil lahat po tayo, ito yung pangarap natin, makasama natin ang Diyos sa kalangitan, makapasama po tayo. Sa pagsunod natin, dapat lang po sa ating Panginoon Kristo. Ano yung sabi niya sa verse 23? Mahirap para sa taong umaasa sa kayamanan na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang tunay na pagsunod kay Kristo ay nangangailangan ng pagsuko ng puso at pag-iwan sa anumang bagay na humahadlang para sa ating relasyon sa ating Diyos. Amen po ba? Kaya nga mga kapatid, He was at the gate. Andoon na siya sa harapan ng pinto eh. Andoon na si Jesus eh. Kausap niya na. Pero may dala siyang hindi niya kayang iwan. Brother, mula pagkabata, no, mabait na nga niya. Sayang naman. Opo. Ano po ba yung mabait naman siya eh. Ano po yung hindi niya maiwan? Love of money, pag-ibig sa kayamanan, idolatry, pagsamba sa kayamanan, self-righteousness, pagtitiwala sa sarili. Hindi siya nagtiwala sa Diyos. Dapat yung lahat ng ginagawa natin sa mundong ito, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Tama po ba? Unwillingness to surrender, na hindi niya ma-surrender kung ano yung meron siya. Ang tinanong niya, buhay na walang hanggan eh. Kaya mga kapatid, yun ang nagdudulot sa kanya ng kasalanan. Kaya nga po ang sabi sa Isaiah 59:2, ang inyong mga kasalanan ang naghihiwalay sa inyong Diyos. Kaya po tayo napapahiwalay pala kay Lord. Minsan yung dalangin natin, hindi tayo pinapakinggan dahil may bitbit tayo eh. Dapat sa panalangin natin, isurrender na natin itong nang bitbit natin sa Panginoon. Amin po ba? Isurrender po natin sa Kanya. Dahil siya lang po yung makakatulong sa atin. Miski sa airport po, no? Alam ko yung iba po nagpunta po ng ibang nag-vacation, no? Sa airport po ba, pwede po ba lahat na ipasok doon? Diba doon nga po sa boarding gate, may mga pinagbabawal na ipasok, lalo na yung mga baril. Kung pulis ka naman, pwede yung may permit to carry or ipapalagay mo sa nangangasiwa po, no? Itatabi yung baril.
mga patalim, bawal po yan. Siyempre, mas bawal po yung mga drugs. Dahil nga yung mga drugs po, automatic, uhulihin ka, kakasuhan ka, at iimbestigahan ka. Tama po, no? Ganon din po, hindi po sa pintuan ng narrow gate. Sa makipot na pintuan, hindi natin madadala ang kasalanan natin po. Dapat po, iwan natin to. Ito po ibitawan natin sa ating buhay. Mga kapatid, napakalinaw po ang tinuturo sa atin dito. Kaya nga po, leave behind what holds you back so you can enter Jesus' gate. Amen po ba? Kaya ang tanong po sa ating lahat, what is the contraband in your life keeping you from the narrow gate? Ulitin ko po, ano ang kontrabando sa buhay mo na pumipigil sa iyo na makapasok sa makitid na pintuan? Ano po kaya yon? Kapatid, dapat sinecheck din natin yung sarili natin day by day. Lord, nagkakamali po ba ako? Lord, asan na ba akong stage na to? Lord, mahal ko ba ang kayamanan ko kasi sa'yo? Kaya, check din natin mga kapatid. Tayo po ba ay ang pag-ibig natin sa kayamanan? Pride? O yung iba yung karakter natin? Ito po, immorality and fleshly deeds o sa gawa ng laman. Alam niyo po, miski lingkod na po ng Diyos, ginawa na po ng hari ng Diyos. Alam niyo po, si King David, isa pong example sa Bible. Itinuturo po sa atin, miski lingkod na siya, nakakagawa pa rin siya ng mali. Amin po ba? Ano po yung ano yung pagkakamali niya sa Diyos? Yun yung pangangalo niya, adultery. Yun yung pagkuha niya kay Bathsheba. Yun yung pagkagusto niya kay Bathsheba, miski may asawa na. Yun po yung pagkakamali niya sa harapan ng Diyos. Hindi pa siya nakontento, gusto niya mapasa kanya. Nagkaroon pa rin ng kasong murder. Akala niya po, siya po itinawag na a man after God's own heart, mga kapatid. Napakalapit sa puso ng Diyos. Pero nakagawa pa rin ng kasalanan. Kaya isa pang paalala sa atin lahat, miski tayo naglilingkod, miski nasa church na tayo, lagi natin pa-check sa Lord kung ano yung puso natin. Amin po ba? Lagi natin pa-check sa Lord, Lord, nagkakamali po ba ako? Kaya salamat po sa mga elders, sa mga leaders na merong kumakausap sa atin, nagka-counseling. Thankful tayo kay God. Dahil nga si David po, akala niya may tatago niya yung kasalanan. Church, hindi po natin matatago yung kasalanan natin. 24/7 tayo nakikita ng Diyos. 24/7 alam ng Diyos yung puso natin. 24/7 po, alam yung nasa isip natin. Alam yung ginagawa natin. Ano yung ginawa niya, Nagpadala po ang Diyos na tulad ni Prophet Nathan na pinaunawa sa kanya. Na ano yung mali niya? King David, nagkakamali ka. Pinadala po ng ating Diyos yun. Kaya ano sabi niya? Nalungkot po si King David. Kaya nga po sa Psalms 51:10, sabi niya sa Diyos, likhain mo sa akin, O Diyos, ang pusong malinis at bigyan mo ako ng bagong espiritu na matatag. Amin po ba? Na minsan, pag tayo nandito sa stage ng pagkakamali, mag-repent lang tayo. Wala pong perpektong mga tao, pero merong perpekto na magtuturo sa atin para makapagbago tayo. Amin po ba? Sige, palakpakan natin sa Lord po, Ano pa po? Idols of the heart. Yun ang inuuna mo, yung mga bagay sa mundong ito. Yung sikat na sikat, o trabaho, karir mo, na hindi, wala ka ng time para sa Diyos. Disobedient to God. Pamumuhay na hindi sumusunod sa Diyos. Mga kapatid, ito pong mga binanggit dito, ano po ba yung dapat nating alisin sa ating buhay? Dahil nga po mga kapatid, the narrow gate, lumampas po. The narrow gate is not designed for those who carry sin. Only those willing to repent, humble themselves, and follow Christ can enter. Ulitin ko po, ang makipot na pintuan ay hindi dinisenyo para sa mga taong may dalang kasalanan. Makakapasok lamang handang magsisi, magpakumbaba,
at sumunod kay Kristo. Amin po ba? Kaya nga po ang alok sa atin ng Panginoon Kristo sa atin lahat, sabi nga po sa John 10, sumobra. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. Ulitin ko po, ako ang pintuan, ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Amin po ba? Kaya mga kapatid, point number 2 na po tayo, the reality of the journey. Ito po yung ang katotohanan ng paglalakbay natin. Minsan nandun tayo sa broad road, minsan nandun tayo sa narrow road. Sabi nga po sa Matthew chapter 14 pa rin, but small is the gate and narrow the road that leads to life. Ngunit makipot ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay. Kapatid, ang tanong dito, bakit ba mahirap po? Dahil nga, in life, there are two paths people can choose, no? Kaya po minsan mahirap po tayo makapasok sa makipot na pintuan dahil nga po, maraming sakripisyo, marami tayong dapat tanggalin. Sige po, papaliwanag ko mamaya. Dito po, sorry. In life, there are two paths people can choose. Broadway and narrow way po, no? Broadway, daan ng pakikibagay sa mundo, madali at komportable. Ang dulo naman to ay kapahamakan. Parang inulit ko lang po, no? Pero ito po ay pinapaunawa sa atin lahat. Narrow way, makipot na daan pagsunod sa Diyos, mahirap, ngunit patungo sa buhay na walang hanggan. Yan. Hindi lamang ito isang aral na itinuturo ng ating Panginoon Kristo. Makikita rin ito sa buhay ng isang propeta. Sino po ba yon? Si Prophet Jonah po, no? Si Prophet Jonah po ay inutusan ng Panginoon na magpunta sa mga taga Ninive upang iparating ang mensahe ng pagsisisi. Ang sinasabi ng Panginoon, Jonah, pumunta ka ng Ninive, iparating mo sa kanila, sukdulan ng mga ginagawa nilang kasalanan. Napakalinaw pong binanggit kay Jonas. At sa loob ng 40 araw, kung hindi sila magsisisi, gugunawin ko ang Ninive. Malinaw pong binanggit. Ang tanong po dito, bakit po si Jonas ay nag-run away, tumakas? Mamaya po sagutin natin. No? Pero instead na sundin ni Jonas na pumunta sa mga taga Ninive, siya po ay nagpunta ng Tarshish. Sumakay ng barko sa Joppa at ito po ay nagpalaot sa gitna ng dagat. Alam niyo po mga kapatid, ang Diyos po ay hindi natin matatakasan. Dahil ang Diyos po ay nagpadala ng malakas na hangin o bagyo para maramdaman ni Jonas na andito lang ako, Jonas, hindi ka makakatakas. Sa pagpadala ng hangin na yon, nataranta po ang mga nakasakay doon. Hindi lang po si Jonas yung nakasakay doon. Ang mga nakasakay po doon, mga tripulante, kapitan, at nataranta po sila. Alam niyo ang ginawa ng mga tripulante? Nanalangin po sa kanya-kanyang mga Diyos. Iba-ibang Diyos, ha? At hindi pa rin na-effective o hindi humaupa ang bagyo. Kaya ginawa nila, tinawag si Jonas at nagpalabunutan po sila. Sa pagpapalabunutan nila, ang nabunot po ang pangalan ni Jonas. Nabunot nila si Jonas, ginawa naman ni Jonas, inamin niya po, ako may sanhi ng bagyong ito dahil tinatakasan ko ang Diyos na nasa langit nang gumawa ng dagat at lupa. Inamin niya po. Lalo po natakot yung mga tripulante, kaya ang ginawa nila, anong gagawin natin? Sige, hagis niyo na lang po ako sa kalagitnaan ng dagat. Pero hindi po magawa ng mga tripulante at yung kapitan. Gumawa pa rin sila ng paraan para imadala nila sa pangpang ang barko. Pero hindi po nagtagumpay dahil nagpadala pa rin ng hangin na malakas ang Diyos upang maramdaman nila. Alam niyo po, nagdesisyon na lang na sila na, sige, patawarin kami ng Diyos mo na sa gagawin namin sa paghagis sa iyo. Yung hinagis na po si Jonas, doon na po humupa yung bagyo. At alam niyo po, ginawa ng mga tripulante, church, pakinggan niyo po, nag-pray po sila, nanalangin sa nag-iisang Diyos na lamang. Kanina po, nanalangin sila sa iba't ibang Diyos, pero dito po, nanalangin na lang sila. Kung sino yung Diyos ni Jonas, kung sino yung Diyos natin, yun yung pinasalamatan nila. Ano po yung aral dito, mga kapatid? Yung aral po dito, sa pagtakbo ni Jonas, may nadadamay na ibang tao. Tama po? May mga inosenteng nadadamay dahil sa pagtakas niya sa Diyos.
ang tanong ko po, tayo po ba ay tumatakas sa Diyos? Brother, hindi naman ako propeta eh. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, sa henerasyon natin ngayon, tayo po. Tanong ko muna po, sino po ang mga mananampalataya ni Jesus ngayon dito? Taas ang kamay. Lahat po tayo, no? Sabi sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20, ang kausap ng Panginoon sa Kristo dito, ang 11 disciple niya, na pinaparating na, sabi sa verse 19, humayo kayo at gawin niyong alagad ang lahat ng mga tao sa lahat ng bansa. Tama po, no? At bautismo sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. At sa verse 20 po, sabi doon, turuan niyo silang sumunod sa aking mga kautusan. Tama po? At maganda po yung promise ng Lord Jesus sa atin, sa mga disipulo, at sa ating lahat. Sabi niya po doon, ako'y kasama niyo hanggang sa katapusan ng mundo. Amin po ba? Yung 11 disciple po, sila po yung unang mentor natin para mapalaganap yung salita ng Panginoon. Para maging disipulo rin po tayo, para maging mananampalataya rin tayo. Amin po ba? O taas po ang kamay ng mga mananampalataya ng ating Panginoon Kristo. Sige po. O lahat po tayo. Ang tanong po dito, tulad ni Jonas na tumatakas, tayo po ba itatakas sa gawain ng Panginoon? Si Jonas po, yung tumakas siya, may mga nadadamay. Tulad natin, minsan hindi natin napapansin sa paghihindi natin, sa pagtanggi natin sa gawain ng Panginoon, sa inuutos natin ng Panginoon, minsan po yung pamilya natin, nag-i-struggle, may dumadating bagyo. Amin po ba? Minsan po, nandun tayo sa stage na sa trabaho, dumarating po minsan ang kaguluhan. Dahil may pinapagawa si Lord sa iyo, hindi mo ginagawa. Maging sa church po natin, minsan may struggle po, may kaguluhan. Ano po yung tinuturo sa atin sa aral na to? Huwag po tayong tumakas na kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa atin, at nakita ko po sa mga kamay nyo na tumaas kayo at mananampalataya kayo, gawin nyo lang po, simple lang. Sabi ng Panginoon na ipakilala mo si Kristo. Ipakilala mo ang tagapagligtas ng mundo. Gawing mga disipulo ang mga tao. Ituro ang mga inuutos. Ano yung utos ni Lord? Yung pag-ibig nga lang diba? Yun yung pinaka-greatest commandment sa atin. Ibigin natin ng buong puso, buong isipan, buong kaluluwa at lang nag-iisa nating Diyos. Amin po ba? At ibigin natin yung kapwa natin pag-ibig, katulad ng pag-ibig natin sa sarili natin. Kaso lang minsan po, ang hirap natin gawin to. Kaya church, pakinggan po natin, huwag po tayong tumakas. Hayaan po natin sundin ang inuutos ng Diyos. Amin po ba? Sige, palakpakan po natin si Lord, no? Sa chapter 2 po, dito po, nagrepent na po si Jonas. Dahil nga po, 3 days and 3 nights po siya sa loob ng tiyan ng isda. Imagine naman, ikaw na sa loob ng isda, anong gagawin mo doon? Ang ginawa niya po doon, nanalangin, humingi ng tawad sa Diyos. Kaya after nung nanalangin po siya, sa pang 3 days, inutusan ng Diyos ang isda para iluwa sa pangpang si Jonas. Kaya pagdating po sa chapter 3, ito po, sumunod na po si Jonas. Sumunod na po, miski may bit-bit siyang bigat sa damdamin. Diba nga po, bakit ayaw yung sumunod? Mamaya po, malalaman natin. Kaya ayaw po, ito, sabihin ko na po, bakit niya ba ayaw sumunod, no? Kasi po, ang mga taga-Ninive o Israelite, ay may mga hidwaan o away na nakaraan. O yung sitwasyon nila. Kaya narinig pa ni Jonas na sukdulan na yung ginagawa nilang kasamaan sa mga taga-Ninive. Kaya yung puso niya, napuno po ng galit din po sa mga taga-Ninive. Kaya minsan hindi tayo makapag-win ng tao, o nakapag-share sa mga tao, dahil nga, hindi, masama naman yan eh. Huwag po sana tayong Jonas. Huwag po yung ganun yung damdamin natin. Kaya nga tayo inuutusan ng Diyos, hindi lang sila mabago, pati tayo para mabago. Amin po ba? Yun po yung tinuturo ngayon ng araw na to. Kaya yung pagsunod niya po, maging ang hari, sumunod po, sila po ay pinatawad ng Diyos. Sa chapter 4 po, dito po pinarealize ng Diyos. Dito po napagtanto ni Jonas, ano ba yung pagkakamali niya? At dito po, pinalambot ng Diyos yung puso niya. Paglabas niya ng lungsod ng Ninive, sa tapat nito, ay gumawa siya ng habong.
Yan po, no, sa mga hindi pa po nakakabasa ng Jonas, gumawa po siya ng habong. Pero ang Panginoon po nagpatubo rin ng isang halaman para mahabungan din siya. Yun, sabi nga ni Jonas, Lord, salamat po. Napreskohan siya, nahabungan. Bakit nandoon siya? Dahil nga naghihintay pa rin siya sa mangyayari sa mga taga-Ninibe. Pero dito, kanabukasan, ginawa ng Diyos, pinakain po sa uod ang halaman. Yung pinakain niya sa uod, nalanta, nalungkot po si Jonas at nagalit po. Yung nagalit po siya, sinabi sa verse 11, sa verse 9, sinabi ng Diyos sa kanya, may karapatan ka bang magalit dahil nasa nangyari sa halaman? Sumagot po si Jonas, opo, mayroon akong karapatang magalit, kaya mas mabuti pang mamatay na lang ako. Grabe po yung puso niya, yung bit-bit niya, no? Sa verse 10, sinabi sa kanya ng Panginoon, nang hinayang ka nga sa halamang iyon, na tumubo sa loob ng isang magdamag at nalanta sa loob din ng isang gabi. Imagine nyo, hindi siya po nagpatubo noon, ha? Doon niya po pinarealize ng Diyos, yung sa halaman na yon. Sa verse 11 po, church, listen po, no? Ako pa kaya ang hindi manghinayang sa napakalaking lunsod ng Ninibe, na may higit 120,000 tao na hindi nalalaman kung alin ang tama at ang mali. At maraming hayop doon. Si Jonas po nanghinayang sa isang puno, na isang buhay ng puno. Pero siyempre, mas nahabag po ang Panginoon dahil nga po hindi nila alam yung tama at mali. Ano, doon na po napukaw yung puso ni Jonas. Kaya mga kapatid, minsan po nagiging Jonas yung puso natin. Ayokong tiyaran yan, ayokong magbahagi dyan dahil nga titigas na nila ng ulo. Hayaan po natin na gamitin tayo. Minsan, baka kapatid, ikaw yung gagamitin ng Diyos para ibahagi ang kabutihan sa mga tao at makawala sila sa mundong ito. Amen po ba? O sige po, palakpakan natin si Lord po. Palipat po. Running away from God is a symbol of the broad road. But repentance and obedience are the beginning of the narrow road that leads to life. Kaya mga kapatid, warning po sa atin yon. Binabanggit na sa atin ng Panginoon Kristo, sabi nga po dito, enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. Kapamahakan po talaga ang pupuntahan natin. Kaya mga kapatid, dapat po sumunod lang tayo sa ating Panginoon. Obedience, sabi nga po sa Matthew chapter 16 verse 24, whoever wants to follow me must deny themselves and take up their cross and follow me. Amin po ba? Ulitin ko po, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ito po yung deny. Deny yourself. Unahin po natin kalooban ng Diyos. Kasi yun yung kalooban natin. Kasi yung kalooban natin, punong-puno ng galit. Paano natin magagawa yung kalooban ng Diyos? Punong-puno ng mga kasalanan. Take up the cross, tanggapin ang paghihirap. Alam niyo po ang paghihirap dito, mahirap nating bitawan yun na sa puso natin. Nahirapan po tayo i-release to. Yun po yung mahirap dito eh. Tinuturo na sa atin, bitawan natin to. At kailangan po magkaroon tayong sakripisyo. Ano yung sakripisyo dito? Yung binibigay sa ating talent, ibigay natin kay Lord. Kung ikaw ay talagang andyan ka sa outreach, worship, discipleship, relationship, admin, ibigay mo yung pinaka-the best mo sa Lord. Amen po ba? Ibigay mo yung pinaka-the best sa Lord, ipakita mo na siya yung inuuna mo. Matthew 6:33. But seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Pag inuna mo ang kaharian ng Diyos at magkaroon ng katwiran, ibibigay sa iyo ang mga pangangailangan nyo. Amen po ba? Kami po namumuhay sa ganung buhay ngayon. Kaya po, salamat po ako sa Panginoon. Na sa araw-araw ng pamumuhay namin, yung po doon ako nakatingin sa direksyon na yun. Kaya mga kapatid, kailangan lang po natin ng pagtitiis o endurance. Sabi nga po sa Philippians chapter 3 verse 14, kinalimutan ko na ang nakaraan at pinagsikapan kong abutin ang nasa harap ko ngayon, patungo sa gantimpala.
Kaya Matthew 24 verse 13, ang pagtitiis hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Amen po ba? Pangatlo na po tayo. Saglit po, nawala yan. The certainty of destination po, the two outcomes. Ang kasigurudahan ng destinasyon. Sabi nga sa Matthew 7:14, pakinggan niyo po, no, mga kapatid, no? And only if you find it, dahil at kakaunti lang ang dumaraan po dito. Bakit kaya, no? Dahil mas mapinili nila yung maluwag na daanan, yung madaling daanan po. Kaya nga po, few choose the right path, mga kapatid, to possible outcomes. Ano po ba yon? Distraction or life? Brother, binanggit mo na kanina yun eh. Mas maganda po pinaulit-ulit sa atin. Mas maunawaan natin kung ano yung direction talaga ho natin. Path to distraction, sabi nga sa Proverbs 14 verse 12, may daang tila matuwid sa tingin ng tao, ngunit ang dulo nito ay kamatayan. Yung tila matuwid po, ito po yung own understanding lang natin. Yung kaunawaan lang natin. Kaya nga po, do not rely on your understanding. Sabi nga sa Proverbs 3, verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. Itutuwid niya ang iyong mga landas, kapatid. Itutuwid niya ang landas natin. Huwag po tayong manguna. Huwag yung kaunawaan natin. Huwag tayong maging independent, kapatid. Dapat po, dependent lang tayo kay God. Amin po ba? Huwag po tayo maging independent dahil magaling ako, Lord. Dahil marunong ako, Lord. Dahil nagsisikap ako, Lord. Dapat po, lahat ng ginagawa natin ay nakadepende sa Diyos. Amin po ba? Path to life. Ito po yung daan sa buhay. Sabi sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one's come to the Father except through me. Ulitin ko po, ako ang daan, ang katotohanan, at buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Mga kapatid, sa atin na yung katotohanan. Siya po yung dapat nating paniwalaan. Yung mundong ito po yung nililinlang lang tayo sa lahat ng mga gawain dito. Kaya po, Jesus Christ, the way, tandaan po natin, siya lang po ang daan. Sa makipot na daan na nagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. The truth, ang katotohanan sa pamamagitan ng kanyang salita, nahahayag sa puso natin, ano yung dapat nating gawin? The life, siya po ang buhay natin. Habang andito po tayo, gawin na natin yung pinaka-the best dahil kasama natin siya. Sabi nga, lagi niyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Kapatid, ang tanong po sa bawat isa sa atin, ano yung pinaka-the best para gawin mo para sa Diyos? Yun po yung dapat nating unawain. Kasi sa atin na yung katotohanan, kaso lang nakakalungkot, minsan hindi tayo makalakad doon eh. Pero pinapaalala sa atin, nire-remind po sa atin, sabi sa Hebrew chapter 10 verse 26 to 27, sapagkat kung sasadyain pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, pagkatapos nating malaman ang katotohanan, ulitin ko po, no? Para mas malinaw. Sapagkat kung sasadyain pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Pagkatapos nating malaman ang katotohanan, sa atin na yung katotohanan. Sa atin na si Lord Jesus, tama po ba? Amin po ba? Sabi po dito, wala nang handog na maiaalay pa upang mapatawad ang mga kasalanan ninyo. Ibig sabihin, kapatid, wala nang Si Lord Jesus kasama na natin eh. Hindi na magpapadala ang God the Father ng panibagong Jesus Christ para sa kasalanan natin ginagawa ngayon. Amin po ba? Dapat mas maunawaan natin. Dapat yung nilalakaran natin ngayon kasama si Kristo.
Bagamat makitid to, may mga sakripisyo, may kabigatan, dito tayo dumaan. Huwag tayo mapanlinlang sa mundong ito. Verse 27, tanging kakakilabot lang po, tanging kakilakilabot na ang paghukom, ang nagliliyab na apoy, ang naghihintay sa mga taong kumakalaban sa Diyos. Ano po yung naghihintay? Nagliliyab na apoy. Kaya mga kapatid, sa buhay natin, dapat mamili tayo. Manatili tayo. Dapat manatili tayo, sabi nga sa John chapter 15, verse 4-5, remain in me, and I will remain in you. Ulitin ko po, manatili kayo sa akin at ako ay mananatili sa inyo. Walang sanga na makakapamunga ng bungang ito kung hiwalay sa aking punong ubas. Gayon din, wala kayong magagawa nang wala ako kung mananatili kayo sa akin at ako ay sa inyo. Kaya magbubunga kayo ng marami. Kapatid, pag nananatili tayo sa Diyos at ginagamit natin yung sarili natin para sa Diyos, ang pamilya natin, o nasa trabaho tayo, o nasaan ka man lugar, magbubunga to. Amen po ba? Siya po yung ating buhay. Siya po dapat nauuna sa atin. Kaya nga po ang pintuan, o gate, o narrow gate, pintuan patungo sa kaligtasan po. O ating daan, o way, ito po yung narrow way. Daan patungo sa kaharian ng Diyos. Ito po, destination, hantungan o eternal life. Buhay na walang hanggan. Mga kapatid, pasalamat po ako sa Panginoon. No? I'm here na nandito po ako sa stage na to. Sa totoo lang, Lord, salamat sa iyo dahil nga kinuha mo ako sa maruming mundong ito. Salamat ako sa Kanya dahil nga tinanggap niya po ako. Sa pagtanggap niya sa akin, hindi lang po ako yung na-bless eh. Na-bless po ang buong pamilya ko. Kaya salamat sa Panginoon. Ulitin ko po, na binigyan niya ako ng panibagong pamilya. Even sa pamilya ko ngayon, kayo po yung pamilya ko. Kayo po yung naging pamilya ko, na kaya tuluyan ako nagbago dahil sa kapangyarihan ni Jesus. Tuluyan ako nabago dahil sa pagsunod ko sa kanyang mga salita. Kaya mga kapatid, tanging isang daan patungo sa kaligtasan, si Jesus lamang. Kaya salamat sa Panginoon. Sa araw na to, binigyan niya ako ng pagkakataon na gamitin upang magpatotoo sa lahat ng mga tao na narito na may Jesus na magbibigay ng pagbabago. Kaya tandaan natin, mga kapatid, aanuhin natin yaman dito sa mundong ito. Kung wala ka namang Jesus sa puso mo. Kaya tandaan natin, mga kapatid, si Jesus ang kailangan natin sa buhay natin. Dahil siya ang tanging daan, katotohanan at buhay. Maraming nangarap pong pamilya na gustong mabago ang pamilya nila. Kapatid, itinuturo sa atin, manalangin lang tayo sa Kanya. Isuko natin sa Kanya. Tulad ni na Jonas, ni King David, yung inayos po doon yung puso nila. Ganon din po tayo. Magpatoke po tayo ng puso sa Diyos. Hindi po natin kaya kung tayo lamang. Pero kung kasama natin ang Diyos,
Jack, mababago ang puso, mababago ang buhay mo, mababago ang pamilya mo. Sige, palakpakan natin si Lord po, no? Kaya mga kapatid, iniimbitahan ko po ang tumayo ang lahat para awitan po natin ang Panginoon. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Awitin, ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Yes, hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat po sa umagang to, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga kapatiran narito. Lalong-lalo na salamat, Panginoon, na tinuruan mo kami magpuri sa iyo. Sumamba, Panginoon. Na tinuruan mo yung puso namin kung paano sumunod ng totoo sa iyo, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mensahe na binigay mo sa bawat isa sa amin. Mensahe na nagbibigay pagpapaalala, Panginoon. Na ano yung dapat namin gawin bilang isang lingkod mo, bilang isang mananampalataya mo, Panginoon. Salamat, Panginoon. At ito, Panginoon,
sa aming pagtayo sa iyo, Panginoon, at pagsunod sa iyo. Hindi namin isipin, malaking obligasyon to. Ito po ay gagawin namin to dahil mahal ka namin, Panginoon. Kaya kami narito, Panginoon, upang papurihan ka, sambahin, sundin ang kalooban mo. Kaya Lord, salamat po sa buhay ng mga kapatiran narito, Panginoon. Alam mo, Panginoon, ang mga pangangailangan nila, Panginoon. Tulad ngayon sa mensahe, Panginoon, saan pa kami daraan, Panginoon? Sa makitin na pintuan, sa malapad na pintuan, Lord. Paano ba, Lord, ang gagawin namin? Kaya Lord, salamat. Ikaw po magturo sa bawat isa sa amin. Bagamat narinig na namin, Panginoon, bagamat nabasa na namin, ituro mo, Panginoon, paano namin ma-apply sa aming buhay. Kaya mga kapatid, taas po natin ang mga kamay natin para sa Diyos. Hallelujah. Lord, sinusuko namin, Panginoon, ang mga bagay na hindi namin kaya aya-aya para sa iyo, Lord. Lord, ikaw po maglinis sa puso namin, Panginoon. Panginoon, ikaw po ang magbigay sa amin ng bagong pananaw, Lord. Ikaw po maghayag ng katotohanan sa puso namin, Panginoon. Na minsan hindi namin nasasalamin, Panginoon. Na nag-iiba na pala yung ugali namin, Panginoon. Minsan ando kami sa stage, Panginoon, ng punong-puno ng pagkakamali sa harapan mo. Lord, hindi namin kaya kung kami lang eh. Kaya Lord, samahan mo kami, turuan mo kami, Panginoon, kung paano namin maalis sa puso namin to. Lord, ayaw namin matrap dito sa mundong ito. Kaya Lord, sinusuko namin sa iyo lahat, Panginoon, lahat ng hindi kalugod-lugod sa puso namin. Kaya Lord, sa oras na to, Lord, sinusurrender na namin lahat ng mga mali namin sa buhay, Lord. Ituro mo, Panginoon, kung paano kami mamuhay ng katulad mo, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na makadaan kami, Panginoon, sa pintuan mo. Hayaan mo, Panginoon, na makadaan kami sa daanan mo, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na makarating kami sa hantungan na pangarap mo para sa amin lahat. Layunin mo para sa amin lahat, patungo sa buhay na walang hanggan, Lord. Patungo sa kaharian ng Diyos. Kaya Lord, salamat, Panginoon. Ikaw po maglinis ng puso ng bawat isa sa amin. Kaya Lord, dinadalangin din namin, Panginoon, ang mga panalangin ng bawat isa. Ang may mga sakit, Panginoon, alam namin, Panginoon, na ikaw po ang magbibigay ng kagalingan sa kanila. Ang mga may pangangailangan pinansyal, Lord, alam namin, Panginoon, ikaw po ang magpapadala, Panginoon, ng mga pangangailangan ng bawat isa. Mga material na bagay, Panginoon, na pangangailangan ng bawat isa, Lord, ibibigay mo to. Dahil tinuro mo sa amin na tumawag kami sa iyong pangalan at kami ay manalangin sa iyo. Kaya Lord, naglalambing kami sa iyo, Lord. Salamat, Panginoon. Maraming mga prayer request ang mga bawat kapatid na nandito, Panginoon. Hayaan niyo, Panginoon, na matanggap ng bawat isa sa amin, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, buksan mo po ang puso at isipan ng bawat isa sa amin. Ibuhos mo, Panginoon, ang iyong salita na magbibigay ng malaking pagpapala sa buhay ng bawat isa. Na ito po ay maging bunga, Panginoon, sa hindi lang sa buong pamilya, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Lord, salamat din, Panginoon, na binigyan mo kami ng hanap buhay, trabaho, negosyo, o pagkakitaan. At salamat din, Lord, dahil tinuro mo sa amin kung paano kami maging bahagi sa gawain mo, Panginoon. Kaya nga po, ang ikapong ito, Lord, salamat. Tinuruan mo yung puso namin, Panginoon, na makibahagi sa gawain mo. At ito po, alam namin, Panginoon, na gagamitin mo, Panginoon, para dito sa lupa upang magamit sa gawain mo, Panginoon. Purihin ka, sambahin, Panginoon. At alam namin, Panginoon, ibubuhos mo ang pagpapala sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, dalangin din namin sa mga kapatid narito, Panginoon, na magkaroon ng open heart, Lord. Malinis sa puso, may kasiyahan. Hayaan niyo, Panginoon, na matagpuan nila, Panginoon. Ang tunay na kasiyahan ay nagmumula lang sa iyo. Kaya Lord, sa pagpunta namin dito na ligtas, hayaan niyo, Panginoon, sa pag-uwi namin, Panginoon, maging ligtas din po kami, Panginoon. At sa bawat pupuntahan namin lugar, protektahan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon.
At sa paghiwalay-hiwalay namin, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyo. Kaya ito po'y dalangin namin sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Kaya maraming salamat po and God bless po sa inyo lahat. God bless you all and see you next week. We are inviting everyone po sa ating prayer meeting every Wednesday, 7 p.m. We also have our revival night every last Wednesday of the month, 7 p.m. din po. Couple fellowship for married couples. We may reach out to Pastor Homer and Sister Win Delgado. And youth watch every Saturday, 1:30 p.m. except first Saturdays. And DVBS po, we can register now. And the dates will be on May 20 to 23 from 8 a.m. to 12 noon. And Young Adults Fellowship every second and fourth Saturday of the month. Men's Fellowship every first Friday of the month. And Ladies Fellowship every first Friday of the month also. You can also join our multimedia team. We may look for Brother John Faith Mercado. God bless you all. See you next week.